Welcome back po mga kaibigan sa ating programang Usapang Pera ni Kuya Jun. Ngayong umaga ay pinalad tayong makapanayam ang isa sa mga espesyalista ng Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa mga usaping pinansyal, si Binibining Maria Georgina Carmel Fabreag, Bank Officer 2 sa BSP. Welcome po sa Usapang Pera ni Kuya Jun, Miss Fabreag. Salamat naman, pinaunlakan mo ako dito. Noel, June. Yun. Oo naman. Marami tayong natutulungan mga tao dito. So, anong trabaho mo sa BSP, Miss Fabreag? Yun, sinabi mo, back officer 2 ako. Pero yung mas particular na ginagawa ko talaga, more on yung pag-implement ng Economic and Financial Learning Program ng BSP. Yun yung primary namin na ginagawa. At in short, parang pinapasimple yung mga economic concepts, yung economic and financial concepts para mas magamit ng mga tao sa pang-araw-araw nila na buhay. At maintindihan nila kung anong ginagawa ng Bangko Sentral, ano yung papel nito sa kanilang buhay, aside from nakikita lang nila sa pera, di ba? Kadalasan yan, it involves mga information campaign. Tama ba? Pumupunta kayo sa mga probinsya, kung saang lugar. Tama ka doon. Ano ba yung, nabanggit nyo kanina yung Economic and Financial Learning Program. Ano ba yung programang yun ng BSP? Kasi, ang BSP, isa sa mga advocacy, hindi na nga siya advocacy, parang partner rin siya. Kasi yung central banking, di ba, may 3 pillars. Yung mandato ng BSP talaga, yung i-maintain yung price stability, yung hindi tumaas ng grabe yung presyo ng mga bilihin para ma-preserve yung purchasing power natin. At yung second pillar, yung pag-supervise sa mga bangko para ma-preserve yung financial system. Pangatlo, yung efficient payments and settlement system. Tapos, aside from doon, may ibang roles and responsibilities yung BSP. At kasama na rin doon, parang isa na rin yung financial inclusion. Yung mas maraming Pilipino ang makaka-access sa mga financial services. At paano sila makaka-access kung wala silang sapat na alam or edukasyon dun sa kung ano yung mga dapat nilang gawin para masali sila sa formal financial system. So, dun pumapasok yung Economic and Financial Learning Program. Tinuturuan yung mga tao, pinapaalam sa mga tao kung anong ginagawa ng Bangko Sentral para yung role ng Bangko Sentral at tinuturuan sila paano sila makakasali nga dun sa formal financial system. Ganun pala. So, kapag ka pala ang mga tao financially literate, may kaalaman sila sa mga usaping pinansyal, nakakatulong rin siya na maging matatag ang ekonomiya. Oo, diba? naman. Ang presyo at ang sistemang pinansyal ng ating bansa. Hindi lang pala sa individual na level nakakatulong ang financial literacy. Kaya pala naging mandato na ng BSP, hindi lang basta advokasya. Kumbaga kung dati hobby mo na, ngayon ginawa mo ng responsibilidad ang financial inclusion, kagaya ng nabanggit nyo. Doon sa mga EFLP na sinamahan nyo, saang lugar na ba kayo nakarating? Nung pagpasok ko sa EFLC, sa Economic and Financial Learning Center, yun yung tawag dun sa departamento namin. Nakapunta na ako sa Antique, sa Bukidnon, tapos sa Butuan, Surigao, Dipolog, Cebu, Ormoc, at Nueva Vizcaya. Tapos ngayong taon, pupunta rin kami ng Coronadal at saka ng Calibo. Naku, gagalugurin nyo pala ang buong Pilipinas. Ang balita ko nga, 79 out of 81 na provinces na ang narating ng programang yan ng BSP. Tama ka doon. Doon sa mga napuntahan nyo na EFLP, na mga probinsya, ano yung mga naoobserbahan mo sa mga kababayan natin doon? Yung mga pangangailangan nila ukol sa financial literacy? Maraming talaga, hindi nakakarating na mga parang hindi pa rin nila maintindihan kung ano yung inflation. Mahirap talaga naman kasi siyang intindihin kung yung term lang na yun ang parang sinasabi nila na yung inflation, ano ba yun? Yun ba yung pagtaas ng presyo ng bilihin? Mga technical term kasi yun. So, nakakatulong din talaga na ipaliwanag sa mga tao
sa lengguwahe na Tagalog kasi syempre iba-iba naman yung mga wika dun sa mga iba-ibang Yun rehiyon. ang universal language natin dito sa Pilipinas, Tagalog or Filipino. Pero at least may venue kung saan pwede nila itanong yung BSP kung yung mga issues nila, kunwari bawat rehiyon naman may issue so kung may mga gaya nung last year, ang pinaka-importante siguro demonetization, parang isang venue yung EFLP na maparating sa kanila yung mga ginagawa ng BSP. Pwede ba ako magpapalit ng pera sa inyo ngayon? Ngayon. Wala akong dala Biro lang. Biro lang. PayPal coin gusto. Ano ba yung mga issue na laging nilalapit tungkol sa may kinalaman sa personal finance ng mga napupuntahan yung lugar? Akong personal finance. Oo, yung mga tungkol doon. Nakakalungkot din na ibanggitin ko na lang din na parang marami pa ring misconception na akala nila yung BSP magpapaloan sa kanila. Kunwari gaya sa Ormoc, yun nga yung isa sa mga nasulat ko sa central banker na dahil nga nanggaling sila sa Yolanda noon, parang akala nila pumunta yung BSP doon para magpa-loan para sa syempre ipinaliwanag naman na hindi yung BSP pumupunta sa mga lugar na yun para ipaalam sa kanila yung pwede nilang gawin in the long term na tas yung kung saan sila pwede mag-loan, syempre nire-redirect na lang sila kung saan din sila pwede magtanong. Yun, nagiging venue yung EFLP doon. Kasi pagka umuutang sila sa 5-6, napakataas ng interest. Oo. No, nasa pagitan ng 10 hanggang 20% kada buwan ang pinapatong nila. Samantalang kung sa bangko, sa pagitan siguro ng mga 0.5 hanggang 3.5% siguro yung kada buwan. Ang laking kaibahan nun. Oo, malaki talaga. Ayun, Miss, pag nabanggit nyo kanina na yun nga nakakatulong yung financial literacy sa paglago, paging matatag ng ating ekonomiya. Pero pwede bang ipaliwanag mo pa yung kung ano yung naitutulong nun sa individual na level? Kunwari, makakapagplano ka. Nabanggit mo kanina yung tungkol dun sa pag-utang sa 5-6, no? Kahit siguro alam naman natin na hindi na yun tama, ang dami pa rin gumagawa. Kasi nakautang na yata ako dyan. Hindi ko maalala. Mahirap talaga yun kasi mababaon ka ng mababaon. Ngayon, ang impormasyon talaga ang pinaka-importante. Kasi pag alam mo na masyadong, kunwari, mataas ang interest nito at pwede ka na may mga ibang mga avenues naman, kunwari yung microfinance, pag nalaman mong may ganun pala or may ganung konsepto, may ganung programa, yun na lang yung doon ka pupunta, hindi yung parang pupunta ka sa mga shady na mga dealings ganun. Kasi at saka isa pa yung credit card. Although yun nga yung sa EFLP hindi lang naman EFLC ang caravan yan yung pagpunta namin sa mga probinsya. May yung kasama namin diyan yung Financial Consumer Protection Department, may FinEd Expo din silang ginagawa. So side by side kami. Ngayon yung meron sila doon yung module nila, although natatanong din yan sa mga public information campaign ng EFLC, yung tungkol sa mga credit card. Pag ikaw hindi mo alam, actually ang dami kong mga classmate, mga kaibigan na talagang nabibiktima niyan kasi ang binabayaran lang nila yung minimum amount due. So kapag hindi mo alam patong yung interest hanggang sa mabaong ka sa utang. Hindi nila alam na dapat bayaran yung buo. Hindi lang pala mahalaga ang financial literacy sa mga mahihirap, malaki rin ang naitutulong nito sa mga may pera naman, average income earners. Pero dahil sa minsan hindi nila naipaplano ng tama yung finances nila, nababaon sa utang. Tama ka din. Kaya malaking may tutulong ng financial literacy talaga sa tao, Kaya yan ang advokasya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Napakaganda naman. Sana naman patuloy kayong magtagumpay. Hindi na yata yan mawawala dahil talagang parang naka-embed na yan sa mga gagawin. Ginagawa. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na lang yan. Ayan. Hanggang sa maipaunawa natin sa lahat ng ating kababayan yung kahalagahan ng personal finance, yung tamang paggamit ng utang at ng pera, at pag-iimpok. at yung papel natin sa ekonomiya.
Ayun. Kasi, kunwari, yung sa inflation, ano ba yung epekto niyan sa buhay natin? Kapag naintindihan natin yung mga konsepto na yun, makakapagplano tayo ng yung sa pera natin, yung kung paano natin i-invest, yung mga ganun. Kasi ako dati ubus-ubus biyaya. Pag nagkapera ako, bili na lang ng bili. Ano? Ganun naman yata talaga. Oo. Oo, lalo na pag bata-bata Dapat ka. paghandaan talaga ng mabuti yung mga ganyang bagay. Ano? Tama. Kung may plano ka, gusto mong magkabahay, magkaroon ng kotse, kailangan planuhin mo na maayos Oo, yung tama. finances. Ayan. Well, maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo sa aming panayam, Miss Margo. Sana marami pa kayong matulungan at maturuan na kapwa natin mga Filipino sa tamang paghawak ng pera at utang. Tama ka dun. At syempre, siguro, abangan na lang kami, no, sa pagpunta namin. Yan. Abangan nyo, mga kaibigan. Abangan nyo ang Bangko Sentral. Baka magsugod barangay sila dyan sa ano, wala naman palaro, pero marami kayong matututunan. Ayan. Ayan. Well, mga kaibigan, hanggang dito na lang ang oras na meron tayo para sa ating programa ngayon. Sana magkita-kita pa tayo uli sa susunod na linggo para sa isang makabuluhang talakayan sa Usapang Pera ni Kuya Jun.